ka nang mahiya. Alam ko may gusto kang itanong sa akin. Halika, pag-usapan natin yan. Safe Space for Sex Talks starts now. Ngayon naman, si Doc Benz. Ayan, magandang Hello, gabi sa'yo. Magandang gabi sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa Tumbukin Mo, Doc. Belated Merry Christmas, belated Happy New Oo Year. nga. Yes, ang tagal ko nawala. Ang tagal nating nawala. Yes. Ang tagal nating hindi pala nagkita. Yes. Na-miss kita, Doc. Na-miss din kita, Ay, DJ matagal May. nga, Coming no? back to the young and beautiful us. Ay, Yes. true. Yes. Ano ba pinaghandaan mo ngayong 2026? Marami akong pinaghandaan. Pero mas physical, gusto ko mas maging healthy, kumbaga. Oh. Yan ang resolution Yan yung ko resolution for mo. 2026. At hindi ka nag-iisa dyan dahil isa rin ako dyan at isa rin yung ka-vibes natin dyan. Yes. Na yan ang kanilang gustong maging goal ngayong taon na ito. Ang magkaroon ng masayang sex life at the same time healthy. Healthy na Diba? katawan. Yes. True. At kanina nga natunghayan natin ang ating main confession. Very interesting nun at very intriguing. And Yes, I'm sure agree. maraming nagulat na bakit ganun? May menstruation pero nabuntis yung babae? Yes. Possible ba yun, Doc? Yes, possible yun, no? Kasi, ang sperm, actually, technically, kaya niyang mag-survive sa loob ng puwerta, ng uterus, ng genitalia ng babae, na for up to 5 days. Oh. Yes. So, ibig sabihin, may chance pa rin na kapag na-meet niya yung egg, nag-start yung babae na mag-produce ng eggs at nailabas niya, yung mga naiwan, kasi 5 days silang nandun, tumatambay lang sila, di ba? True. So, yung mga 5 days na nakatambay, pwedeng maabutan nila yung kakalabas lang, fresh from the fallopian tubes, fresh from the na mga eggs. So, yun Ang yung pwedeng nag-meet. yes, at nag-meet at yun yung pwedeng mag-form ng bagong baby. So, hindi pala Yes. kala ng karamihan, ginagawa nila yan kasi nga walang risk. Yes. Pero meron din pala. Meron pa rin. So, generally naman, mas mababa yung risk, pero Meron andun at pa rin. meron Yes, pa rin meron at meron pa rin. Na nangyayari in reality, 'di ba? Maraming talagang nabubuo sa ganyan. So ang topic natin ngayon is menstruation para sa mga kababaihan. Eh may kakilala kasi ako, Doc, na 16 years old, nakaka-start pa lang magregla. Normal lang ba magsimula sa 16 years old or sa let's say 15? Possible ba 'yon? Okay, sige. I-breakdown natin, no? So, una, ang tinatawag natin ang pagsisimula ng regla bilang menarche. So, ang menarche, pwede siyang late, pwede siyang early. Pero ang pagsisimula ng regla, average niyan ay mga 12 to 13 years old, Yes. di ba? Diyan nagsisimula. Pag mga True. grade 6, high school, no? Kaka-high school pa lang, diyan lalabas yung unang pagre-regla or pagme-mens ng mga babae. Pero yung range talaga niya is around 9 to 16 years old. 9? 9 to, yes. So, pwedeng 9 mag-start. Sorry, not 16 to 15 years old, no? So, 9 to 15 years old, yun yung usual na range. Pero, ang average nga is still 12 to 13. 12 to So, pwede 13. mag-start ng 9, pwede mag-start ng 15, pero karamihan, nagsa-start ng 12 to 12, 13. oo. Ngayon, kapag 15 to 16, medyo mag-aano ka na, magwa-wonder ka na, bakit kaya late? na? Oo, late. Yes. So, for some people, so sa ibang mga kababaihan, pwedeng normal siya. Or pwedeng kasi, kunyari, pwede siyang mamana or parang genetic. Halimbawa, yung Si nanay niya nanay, rin, di ba? late na Late din siya nagkaroon, nag-start. oo. So, baka normal lang sa kanya, natural Oo. lang talaga sa kanya na late siya mag-start yung menarche niya. Pero may mga other causes din na kailangan nating imbestigahan kapag na late mag-start. So, halimbawa, may mga kulang sa pagkain, no? Kulang sa sustansya. nutrisyon. Yes. So, halimbawa, may mga eating disorders, no? Yung mga hindi masyadong kumakain kasi masyado silang na co-conscious sa kanilang body Katawan. image, no? So, pwedeng yung mga yon, no? Yung sobrang nagda-diet, hindi kumakain ng maayos, healthy. yes, hindi kumakain ng healthy, pwede silang malate yung kanilang menarche or yung pag-start ng kanilang Ng regla. menstruation. Pwede rin yung mga sobrang nag-exercise, so yung mga nagmamarathon, ganyan. Yung, Mga as in, active na bata. sobrang active, tapos Na hindi pa teenager. masyadong nag-hydrate. Yes. Pwede silang magkaroon ng late na pag-start ng kanilang
pag ng regla, no? And then, meron din yung mga medical causes na. So, baka may mga underlying na yan na mga sakit. Tulad ng mga sakit sa thyroid, may mga sakit sa adrenals, ganyan, or may mga sakit sa brain, ganyan. Kasi, ano yan, connected yan sila lahat eh. Yung hormones natin, yung mga signals mula sa ating utak. So, marami talagang possible causes. So, best way is kapag 15 or 16 years old. Nagpapacheck, nagpapaubi na. Parang nagtataka ka na, bakit hindi pa nagsa-start? Oo. Yung nanay ko naman, 12 to 13 years old siya nag-start. Yes. Ako, 15 na ako or 16 na ako, wala pa rin. So, best is, ipacheck mo na. OB. Yes, the magtanong perfect. sa iyong primary care provider or sa OB pwede rin. Yes. Naalala ko nung ako'y kabataan, 12 ako nag-start. 12, Halos, yes. oo. Ano tong nangyayari sa akin? Siyempre, first timer ka, di ba? yes. Talagang nanginginig ako. Talagang kinakabahan ako. Ano ba ito? Bakit may dugo? Bakit may dugo? May Ganyan. sugat? Ganon? Marami nga ganyan. Naalala ko rin nung kabataan ko. Ako din. Hindi, kasi naalala ko yung mga kaklase ko rin. Nung grade 6 ako, nung first year high school ako, na marami, yung mga girls na mga classmates ko, nagpa-panic sila, ganyan. Hala, ano to? Yung iba umiiyak, naiiyak sila. True. Kasi, yun nga, overwhelming sa kanila yung feeling. Tsaka yung feeling na, ay, dalaga na ako. Yes, yun pa. Isa pa yun. Magsa-start na. True. Nagdadalaga na ako. Pag nagre-regla po ba, may nangyayari din po ba sa katawan ng isang babae? Yes, so maraming pwedeng mangyari sa katawan ng babae, no? So, mostly yung yung sa mismong proseso ng pagreregla. So, yung proseso kasi ng pagreregla, yung lining ng uterus ng bahay bata, ng matres ay nagshe-shed or natatanggal mula dun sa parang pader or dingding ng matres natin. So, yun yung unang, so kaya nagkakaroon ng bleeding, nagkakaroon ng pagdurugo. Marami ring mga other changes tulad ng, yun nga, mga hormonal changes na nagre-resulta sa marami ring mga physical na mga, so pwedeng mga nagkakaroon ng mga cravings, pimples, migraine, cramps, diba? Yung mga ganon. So, marami talagang mga changes kasi hormonal din eh. Maraming mga possible na ma-experience ang kababaihan kapag nagkakaroon ng menstruation. So, normal naman yun eh. Yes. Yung mga cramps na yan, depende pa rin yan. Depende. Pero bago tayo mapunta dyan, Doc, eto, ulitin ko lang yung tanong ko. Kunwari ngayong araw na to, first menstruation ko, o sabihin na natin, I have tonight? First day mo. Yes. Oo, tapos yung partner ko, gusto niya makipag-sex. Dahil mahal ko, sige, pagbibigyan ko, may possible ba na mabuntis ako? Possible pa rin. Pero, sobrang liit ng chance talaga. Pero, yung thought na possible. May possible pa rin. So, kasi, yun nga, 5 days ang safe. 5 days na buhay. Or parang active, pwede pang makabuntis ang sperm na nasa loob, na naiwan, no? So, pwede pa rin, lalo na kung maikli yung menstrual cycle ng babae, pero pinaka-possible siya if sa end ng menstrual cycle, kayo nagkaroon ng pagtatalik. Yes, at na pumasok sa loob yung sperm. So, hindi pala safe yun. Diba? Sige, hindi ko nagagawin yung last day. First day na lang, Doc. Ay, hindi baliktad. Ay, tama. Tama ka pala. Diba? First day ko na gagawin yan. Yes. Sige, nang dahil sa'yo, yung pala yun, hindi pala. Pero syempre, yung risk pa rin, nandun pa rin. Hindi porket may menstruation ka, hindi ka na mabubuntis. So, may chance pa rin. And Doc, ito naman, may mga kababaihan na irregular. Diba? Irregular. Yes. So, sila, ang ginagamit nila, dahil irregular sila, ang ginagamit nilang contraceptives, yung tinatawag na calendar method. Safe po ba yun? Ayun. So, yun naman yung... effective ba yun? Nako, kasi kapag sinabi nating calendar method, nakaano talaga siya, nakaangkla siya, or nakabase siya sa dapat regular, actually, ang iyong menstruation. Kasi so, mas binibilang okay yun kung gagamit ka ng calendar method, mas maganda sa mga regular na nagkakaroon. Yes, regular. Kasi, ang calendar method, literal na kinakalendaryo mo yung iyong menses, 'di ba? So, kailan ka nag-day 1, kailan ka day 9, kailan ka gantong mga days. Kasi may mga days na dun ka pinaka-posible na magkaroon ng mabuntis, no? So, kailangan regular 'yun. Kasi kunyari, this month
hindi ka nagkaroon. Next month, nagkaroon ka, tapos wala na naman. So, hindi mo na alam ano yung day 1 ng True, kalendaryo mo. kung irregular So, ka mas naman. maganda talaga kung regular para sa calendar method. Pero Yes. effective din naman talaga yon kung susundin mo. O may risk pa din? May risk pa rin kasi iba-iba rin talaga kada pasyente or kada babae yung kanilang mga cycle, and then sa mismong sa isang tao, 'di ba? Pwede pa rin mag-vary yung mga cycles. So pwede siyang gamitin as a contraceptive method, pero may mga Pero mas hindi mo dun, effective oo, pa. hindi mo ididepende dun lahat. Kung gusto mo Yes. talagang hindi ka mabuntis. Yes. Kung guide lang siya. Guide Kung siya. additional method, parang ganon. So, mas maganda, mas marami. True, Siguro. 'di ba? Oo, Para yes. safe na safe. Dok, naalala ko nung bata ako, 'di ba? First menstruation, laking lola kasi ako. So yung lola ko, sabi niya sa akin, "Ipahid mo yung dugo mo, yung nasa napkin sa mukha para hindi ka magkaroon ng pimples paglaki." Totoo ba yung ganun? Nako, na ano kaya Hala! lola mo? Hindi, okay lang yan, ko to. lola. Baka it's coming from a place of love. Ganon. Pero lola, no, at saka Eh, mga feeling ko sinauna na kasi yun eh. Marami ring mga lola ngayon na baka ganun pa rin yung thinking, yes. no? Pero sa mga lola natin na mga nakikinig, hindi po safe yun, no? So, mas maganda na hayaan na lang natin na doon na lang sa ating mga trash can, ang ating mga nagamit I-diretso na na. mga pads, True. no? Kasi kapag pinahid natin yung dugo, possible na kasi yung dugo pag nasa labas na ng katawan natin, mas nagiging breeding ground siya or mas nagiging prone siya sa bacterial Bacteria. growth. Yes. So possible na magkaroon ka pa ng mga infection, kung meron ka mga sugat-sugat sa mukha, or possible na magkaroon ka pa ng mga pimples, Mas ganyan. lalo mag-break out. Oo, mas lalo kang magkaka-breakout dahil nagpapahid ka ng dugo sa iyong mukha. So, wag na natin sundin yan sa mga bagong ina na nakasanayan nila yan sa ninuno pa nila o nanay at nanay nila. Kung ikaw ay may first baby ngayon, first anak na magkakaroon pa lang ng menstruation, wag nyo nang gawin yan. Yes. Kasi hindi pala yan maganda. Yes. Doon naman sa hindi pagligo, pag meron. Ayun. Masama rin daw yun. Totoo ba yun? Nako. Baka daw magkasakit daw kasi. Cultural talaga, no? So True. maraming mga cultural aspects talaga yung kalusugan natin. Pero dun sa tanong natin, yung pagligo actually baka mas maging helpful pa nga para sa atin. Kasi una, napapanatili natin yung magandang hygiene, di ba? So isa yun sa dapat na panatilihin natin kapag meron tayong regla, yung proper hygiene sa ating katawan. So kapag tayo ay naliligo, di ba, mas nape-prevent natin yung mga infections, Sakit. ganyan, mga sakit. Dumi. Yes. Ikalawa, actually kung warm, lalo na kung warm yung Pakiramdam. yung pakiramdam at yung panligo mo actually, Okay. no? Pwede siya makatulong na ma-reduce yung mga sakit-sakit Yung na mga cramps, yes, yung mga yan. cramps, no? Na na-experience natin kapag tayo ay meron. Yes. Bakit naman po mainitin ang ulo ng mga babae kapag meron? Nagto-tantrums, ganon, moody, bakit? Ay, baka naman kasalanan nung Hay, kasalanan ng Hindi. jowa. Siguro kasi meron tayong tinatawag na premenstrual syndrome. No? So, para mga 1 to 2 weeks before, dahil sa mga hormonal changes sa katawan, no, nagkakaroon din ng mga effect niya sa physical na mga nararamdaman. So, pwede nagkakaroon ng cramps, yun yung mga migraine. Diba kapag masakit ang ulo mo, talagang magiging irritable ka, Oo. ganyan. Pero minsan talagang mas irritable ang mga babae kapag meron Oo, mga totoo yan, anxiety, Dok. ganyan. Ay, ganyan mas ako, nagiging Dok. prone talaga sa mga mood swings. Alam mo, pag magkakaroon ako, hindi ko alam sa sarili ko, minsan may problema ba ako? Bigla na lang ako umiiyak na, wala naman akong problema, pero parang ang bigat, yung parang ganun. Tapos yun nga, ina-anxiety, totoo yan, ang dami mong iniisip. So, Yes. part pala siya. Part siya. Kasi nga, madaming mga hormonal Moods na changes. nagbabago. Yes. Eto, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Eric na taga-Tondo, Manila. Doc, paano po kung sobrang lala na ng mood swings niya to the point na nakakasakit na siya? Kailangan ko na po ba siyang ipadoktor? Grabe naman yan! Pero actually, grabe naman din talaga Oo. na nakakasakit, no? May Kapag mga ganun pala talaga din. possible siya na mangyari. So, kung meron tayong PMS na syndrome, meron tayong PMDD, no? Ano ibig sabihin ng PMDD? Premenstrual dysphoric disorder. So, doon tayo mag-focus sa disorder. So, sa disorder, ibig sabihin, ano na siya, parang naging sakit na Sakit siya. na siya. Kasi yung isa, syndrome lang na parang, okay, nararamdaman natin. Pero ito, disorder na kapag ka naapektuhan na yung daily lives natin, yung, kunyari, yung trabaho natin,
paano tayo makitungo sa ibang ibang tao, tao. yung mga relationship natin, ayan, nakakasakit na siya. Ano na siya, parang disorder na siya matatawag, no? So, pagka ganyan, kailangan actually siyang ipacheck, no? Baka meron ng ibang mga nangyayari sa katawan. na hindi naman kasi natin nakikita eh. Mahirap na yung maghaka-haka ka, maghula-hula. Eh pag Yes. ganun, saan pwedeng ipacheck? Ang payo ko sa primary care provider talaga mauna, no? Kasi yun talaga dapat yung first line natin na pagpapa-check up, no? Yung mga medical exam natin, no? Pero pwede rin sa OB, kung merong mga, parang nakakasakit, ganyan, may mga mood Medyo swings, mga disorders, sadista ganyan. na. Baka pwede rin makakatulong kung magpatingin din siya sa psychiatrist, di ba? True. Sa mga, Wala namang masama. Yes, wala namang masama sa mga True, ganun. mas maganda na yung prevention. Yes. Better than cure, Prevention diba? is better than cure. Yes. True. Eh, Dok, ito, may mga kababaihan na ayaw na nagpapads. Ako, to be honest, ayoko nang napkin. Ginagamit ko tampons. Kasi syempre, alam mo yun, para hindi malagkit, hindi mainit sa Yes. singit. O yung iba naman gumagamit ng menstrual cup. Safe po ba yun sa aming mga kababaihan? Yes, safe naman sila. Actually, O may safe epekto? alternatives. Wala naman silang epekto. Basta tama yung paggamit natin, no? So, kunyari, sa tampons, dapat tama yung size, dapat pinapalitan natin May regularly. sizes din po ba yun? Kasi pagka mali yung size, baka hindi compatible sa katawan natin, no? Tsaka yun nga, kailangan regular din yung pagpapalit. Kasi kapag minsan may mga nakakalimot. Oo, inabot na ng 8 hours. May mga Diyos ko nakakalimot po. na sobrang soak na, ganyan. Nangangamoy na, hindi pa rin nila nakakalimutan pa rin nila na may tampons pala sila. Prone sila na magkaroon ng infection sa kanilang genitalia or sa kanilang are, no? So, yun lang, kailangan nating maging malinis talaga. So, True. regardless naman kung pad, menstrual cup, or tampon, importante na yung hygiene natin, no? Na yung kalinisan ng katawan natin na maintain natin. True. Pagdating naman sa menstruation, may mga kababaihan na malakas reglahin. Nakakaapat na pads na punog-puno. Yes. Ito po ba, may epekto po ba ito? Nakakasama po ba ito sa dami ng nilalabas na dugo? Well, yung sa sa dami ng nilalabas na dugo, actually pwede siya mag-cause ng anemia, no? Yung kulang ka na sa dugo. True, kasi kasi lumalabas dami mo nang nga. nilalabas Yes, no? So kapag ka ganun, pwede kang magkaroon ng mga pagkahilo, pwede kang parang magkaroon ng mga panghihina or mabilis kang mapagod, ganyan. So yun yung pwedeng effect kapag ka sobrang lakas. Ngayon, kailangan nating investigahan bakit sobrang Bakit laging lakas. ganyan? Oo. Na parang 4 days na sobrang soak, 'di ba? Parang ang daming mga ginagamit na pads. So kapag ka oras-oras tayo nagpapalit ng pads kasi punong-puno na, umaabot sa point na nag-adult diapers na, or True. sobrang tagal, di ba? Usually, ang menses natin 3 to 5 3 to days. 5 Pero yung days. sa'yo, 7th day na, ang lakas mo pa rin, ganyan. Or parang may mga buo-buo na malalaki. Yes. So, yun yung yun, masasabi natin na malakas. Sa medical term, ang tawag natin doon, menorrhagia. So, kapag nagme-menorrhagia, kailangan nating investigahan. Kailangan mo ipacheck. Bakit? Yes, bakit? Baka meron ng mga polyps, ganyan. So, kailangan siyang ipacheck sa OB or sa primary care provider. Ayan. Ito, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Kisha ng Quezon City. Doc, pwede po ba akong maging anemic kapag tuloy-tuloy ang labas ng regla? Parang kasasagot lang ni Doc. Yes, Yun nga yun. Yun nga. Pwedeng maging anemic. Oo. May kilala ko, kinailangan niya mag-transfusion. So, ng kinailangan dugo. niya magsalin ng dugo sa sobrang Ang dami heavy ng nilalabas. kanyang bleeding. Yes. So, ibig sabihin, may sakit siya? Sobrang lakas ng bleeding. So, yung sakit niya is the cause of the Yung paglalabas? Oo, yes. So, delikado din pala yun. So, So, kung kailangan ganun ka, ma-investigate. kailangan talaga ma-assess, ma-check up yun talaga ang the best. May mga kababaihan na gym enthusiast. Yes. Active sa gym. Kahit may menstruation. May iba naman na hindi na nag-gym kasi nga daw masama daw. Totoo rin po ba yun? O may epekto po ba pag tayo nagbubuhat ng mga mabibigat o active tayo? Lalo pag merong regla? Actually, better kung Oo. nag-exercise tayo, no? Kapag kahit na meron. Kasi, So parang normal pa rin. As in, normal ang ginagawa mo sa araw-araw. yes. Actually, pwede ka mga exercise, yoga, yung mga ganyan, How no? about magbike? Magbike, okay lang din. Oh. Yes, pero
connect natin dun sa sa kung heavy bleeding ka, kung meron kang mga sobrang Syempre. pananakit, dun kailangan mas maging careful ka sa mga exercise mo. Kasi kunyari kapag nahihilo ka na nagkakaroon ka na ng pagkahilo, tapos sige ka pa rin sa exercise, intense ka pa rin, kailangan parang yung katawan mo yung nagsasabi kasi kung okay pa Okay siya pa o siya o hindi. hindi. So makinig ka sa katawan mo rin. True, wag mong Yes. deadmahin. Pero kung wala ka naman nararamdaman, healthy ka kapag may menstruation Yes. ka, then do your thing kung ano yung nakasanayan mo. Yes. Pagdating naman sa cramps, ito kadalasan nangyayari talaga Mm. sa babae, and dysmenorrhea, may dapat po ba kaming kainin para maiwasan itong mga to? Sa wala talagang food na talagang makakapag-prevent or makakapagpigil na magkaroon tayo ng dysmenorrhea, no? Pero may mga pagkain na pwedeng makatulong, no? Lalong-lalo na yung actually tubig. So, Tubig kailangan talaga. mag-hydrate talaga tayo na mag-hydrate, no? Inom ng tubig kapag ka meron. Kasi nga, naglo-lose tayo ng tubig din eh. Ang blood ay tubig Tubig din pa sa rin naman katawan. yan eh, oo. So, kailangan nag-hydrate talaga tayo. Kalawa, yung mga fruits, no? May mga prutas na very watery, Okay, matubig. watermelon, Watermelon, yes, exactly. So, yung Apple. mga ganyan. So, pwede yan, yung mga prutas. Mga green leafy na mga vegetables, no? Yung mga gulay natin. Mga salad. Yes. Yung mga pagkain na rich in protein, mga protina, like Egg. mga egg, chicken, yung mga ganyan, no? Tapos, dark chocolate actually. Oh, Yes. dark chocolate. Ang iwasan natin, yung mga sobrang So, bakit matatamis. soft drinks, ito, ako nararanasan ko yun, Dok. Mm. Pag meron ako, tapos nag-soft drinks ako, talagang nagka-cramps ako. Isa yun sa actually kailangan nating iwasan Bakit? din. Probably because of the high sugar content ng Oh. Kasi isa yun sa mga kailangan nating iwasan yung mga sobrang matatamis, maaalat, ganyan, na mga pagkain kapag meron tayo. Lalo na kung nagka-cramps din tayo. Naku, kami pa namang mga kababaihan, pag meron, gusto namin ng Yung mga sweets. cravings, no? Yes, Oo. talagang dire-diretsong sweet. So, yun palang nagiging cost para Yes. matrigger yung cramps mo. So, kaya pala sabi mo, dark chocolate na lang instead of kung ano mang Kasi sweets. yung- Kasi yun, hindi siya matamis eh. Yes. Sugar, and actually kahit caffeine, Mm. no? Yung mga caffeinated na mga drinks natin. Kaya yung mga soft drinks, 'di ba may caffeine din yes. yung iba diyan. So, nag-worsen talaga yung cramps kapag Oh. umiinom tayo. So, yung mga soft drinks True. ganyan, caffeine plus sugar. So, talagang mata-times 2 yung mga cramps Mga natin. cramps natin. So yan, 'di ba ngayon natututo ako, so iiwasan ko yan, Dok. Yan pala yung Yes. nagiging sanhi nakakapag-trigger ng aking cramps. Pagdating naman sa swimming, Dok. Ayan, Okay lang isa ba pa yan. mag-swimming ng ay Diyos ko, may mga friends akong ganyan. Nagugulat na lang ako. Umiiwas. Oo, Oo. hindi umiiwas. Naliligo sa swimming pool naliligo. kahit meron. Makikita na lang namin ng mga ibang barkada namin. Umaangat na yung pads. Ayan. Masama, okay lang ba yun? Di ba parang, ewan ko ha? Actually, okay lang naman. Okay lang? Yes. Oo. Kasi, in general naman, kapag ka nasa loob ng tubig, Humihinto. humihinto. Pero, ano lang, because of the water pressure. Okay. Ganyan. So, pero, baka mas ideal kung hindi pad. Kasi, magsusok Yes, yung pad, yes, no? yun nga. Mag-absorb siya ng water. True. So, talaga may Mag- chance na matanggal. Oo. So, better kung may mag-swimming, baka mas magtampo na lang or menstrual cup. So, safe pa rin pala mag-swimming kahit meron. Yes, Mapa-beach safe pa rin. man yan. Mapa-beach man yan, Mapa-swimming swimming pool. pool. O kung ano man, sauna, yes. pwede rin pwede. Now, I know gagayahin ko na yung kaibigan ko. Kasi minsan Oo hindi naman. ako nagsiswimming pag meron ako. Enjoy pa rin dapat. Yun pala yun. Kasi ako for me, ang mindset ko, naku, baka pumasok yung chlorine. Ganon. Hindi kasi, pala. papasok din naman siya kahit... Pero ito lang, DJ Main, no? Pag-akyat, possible na lalabas din yung Kasi nga, ang nagsastop sa kanya is yung Water. water. So, pagkalabas mo, pagkatayo mo, for Bubulok. example, baka lumabas siya. So, maganda, pumunta ka agad sa CR. True. Ganyan. Para Ayan na, magpalit. pwede ka vibes na mag-swimming ng meron. Ayan, galing kay Yes. Doc yan. Ito naman galing sa ka-vibes nating si Miz ng Marikina. Doc, as a guy po na hindi alam ang POV ng isang babae, paano ko po malalaman kung regla yung meron siya at hindi sugat yung nasa looban ng vagina niya? Hi. Okay, sige.
In fairness naman kay Miss ba? Very concerned siya no Sure. sa mga girls na nakakasalamuha niya. Pero siguro una, para ma-differentiate natin kung sugat ba Or menstruation is of course the amount amount ng blood. Syempre kung sobrang dami baka hindi naman siya sugat, more of menses siya. And then tanungin natin yung girl, uy, ano mo ba? Kabuanan mo ba, 'di ba? So possible na because of yun yung bleeding, 'di ba? Ngayon kung sugat naman, maghanap tayo ng mga ibang mga possible signs din. Halimbawa, May amoy. May amoy. So baka may sugat na infected, no? So may yun yung lumalabas pwedeng na kung cause ano-ano ng pa. Yes. So yun yung pwedeng mag-iisip ka, ay mukhang hindi to menses. Eh, paano yan kung ano lang, sobrang laki daw ng sandata ni Guy. Tapos naisagad niya. Kaya dumugo. Normal po ba yun? Normal na dumugo, pero hindi normal na sobrang dumugo Dugo. na parang nagme-menses Talaga? na. Oo, yes. Okay. Eto, Doc, last na para sa mga ka-vibes natin at mga kababaihan. Ano ang mga overall tips na masasuggest mo sa mga babae kapag may menstruation? Actually, yung tips natin is yung tips natin for healthy lifestyle in general. So, una, stay hydrated. So, yun nga, magtubig. Fruits, Regardless veggies. kung meron ka or wala, maganda naman talaga sa katawan natin maging hydrated. Kalawa, mag-exercise. Yes. Syempre, yun, regardless nga kung meron ka or wala, dapat nag-exercise. Ikatlo, proper hygiene. So, yun, maintain proper hygiene, maglinis ng maayos. Ikaapat, ito, specific siguro sa mga babae, no? I-track nyo yung cycle ninyo. So, kailan ka nag-day 1, kailan natapos, kailan yung next mo. So, para ma-track mo rin kung nag-regular ka ba, kung irregular ka ba? on time ka ba, ganyan. So, maganda na natatrack natin yung cycle natin. So, ikalima, yung hot compress, pwedeng kapag ka nagkakaroon ng cramps, ganyan, pwede siyang gamitin na parang pampababa ng pain. And of course, yung proper diet din. So, sinabi natin kanina na iwas tayo sa mga matatamis, maalat. Yan. So, yun din naman in general yung mga kailangan nating gawin para maging palusog, healthy na True. mga Ang dami naming natutunan sa'yo tonight, Doc. Sobrang Yes. happy ako. Pero ito, may pahabol si Kuya sige, Ian go. ng Taytay Rizal. Totoo ba ang cravings kapag may regla ang babae o dahilan lang nila yon para magpalibre? Grabe naman. Parang kuripot si Ian, no? Iyan naman. Baka naman, no? Oo. Kung kaya mo namang Oo bilhan mo na, naman. no? Cravings man yan ng dahil sa, Menstruation. or wala, diba? True. Kung mahal mo siya, bilhan mo siya ng cravings niya. Ay, siguro, ang akin na lang, from a medical point of view, Yes. iwasan natin yung mga, midnight snack. Yung mga midnight cravings kasi hindi siya healthy in general. Oo. Kahit popcorn lang, Doc. Kasi ganun ginagawa ko, Doc, eh. popcorn. Sige. Basta wag lang yung siguro wag na yung caramelize, yung may mga ganon. Yung maalat, plain lang. Plain na lang siguro. Tapos lightly salted, ganyan. Pwede na siguro yon. Pero in general, nakaka-disrupt kasi ng sugar natin yung, lalo na kapag ka midnight yung mga, natin. Yung pala yun. Pero balik tayo sa question, baka naman pwede mo nang pagbigyan. Cravings man yun dahil sa menses or talaga gusto lang magpalibre, pagbigyan mo na. Totoo. Minsan lang maglambing sa'yo yung jowa mo, magkukuripot ka pa ba? Yes. Kesa sa iba siya lumambing, di ba? Totoo. Ayan, maraming salamat, Doc Bench. Ang dami naming natutunan. At syempre, kung gusto niyo na magpa-check up, especially sa mga kababaihan, Yes. saan sila pwedeng tumakbo ng libre lang daw? Gusto nila lang libre lang at yung talagang maaasahan. Yes, so kung may mga nararamdaman, kung meron kayong sa tingin nyo kakaiba sa inyong menses, sa inyong pagreregla, pumunta lamang sa inyong pinakamalapit na mga healthcare center, magpa-check up sa inyong mga primary care providers. Sila ang magbibigay ng sagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat, Doc Bench. Maraming salamat Ayan, din. another tumbukin
mo, Doc. Sa susunod na Wednesday na naman ang ating aabangan. Kaya pagsapit ng Wednesday, especially 10:30 p.m. to 11 p.m., yan na ang safe space para sa sex talks. Ito ang Tumbukin Mo, Doc. Nahatid sa inyo ng programang Main Event na mapapakinggan ninyo dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, ang oras natin, 11:01 na.